Hello mga friendship. Good evening. Tulog na ba kayo? Hope all is well. And I'm here again. This is your sister Lodi Sel. Makikipagtsikahan na naman sa inyo sa gabing ito. Sana malakas ang boses ko dyan. Kasi hinihinaan ko dahil gabi na. Patulog na yung mga kasama ko dito sa bahay. And now, since we are talking, pampalipas oras hanggang sa antukin tayo. Let's try to talk about relationship. Na-experience nyo na ba yung magkaroon kayo ng LDR relationship? Ako kasi, I've been there. Meron po akong boyfriend. Actually, my future husband. Oo, na-experience ko yan guys. Na magkaroon ng LDR relationship. Meron akong boyfriend. 4 years na kami ngayon na LDR. Kaya may nagtatanong, ate, paano nyo na-survive? Paano nyo na-sustain yung relationship goals nyo? Anong ginawa nyo? Anong mga tips nyo? Ganun. Hindi naman totally, humihingi ng tips. Parang na-amaze lang sila, no? Kung paano kami nakasurvive sa ganung paraan. Yeah, first nasagot ko sa tanong na maganda ba ang makipagrelasyon na LDR? How it feels? Kung may mga ganito ganyan, mga conflict, paano nyo na i-manage? Ang unang sagot ko po, huwag na kayo makipagrelasyon sa LDR dahil sobrang hirap. Unless kung kayong dalawa ay matatag, nilalabanan nyo yung trials, kaya makakasurvive kayo. Dalawa lang masasabi ko sa LDR. Advantage and disadvantage lang siguro. There are few na naalala ko. Kasi kapag ikaw ay nagkaroon ng LDR or na-engage ka sa LDR relationship, mahirap guys. Marami kang dapat i-consider. Una, kapag LDR kayo, mostly ang importante nyong gawin o i-apply sa isa't isa, understanding. Pangalawa, consideration. Pangatlo, patient. Pang-apat, time. Panglima, good communication. Dapat yung 5 na yan, lagi nyong kasama. Lagi nyong taglay sa relasyon ninyo kapag LDR kayo. Kasi may mga pagkakataon talaga na darating kayo sa point na hindi nyo na maiintindihan ng isa't isa. Dapat kayong dalawa matatag. Kayong dalawa yung sentro nyo lagi ang Diyos. Nagagabay sa inyo. Yung mga advantages ng LDR, first, nalalayo kayo sa temptation. Okay yung LDR, hindi kayo malapit sa tukso, hindi nyo nagagawa yung mga bagay-bagay na hindi pa napapanahon. Pangalawa, mas na-exercise nyo yung feeling o buhay na malayo kayo sa isa't isa. Kung doon pa lang na part kaya nyo na, how much more kung magkasama na kayo. So, kaya nyo na i-manage. Nagiging yun, na-exercise nyo yung flexibility nyo sa long distance and short distance joke. Yun. Ano pa ba? Yung na-exercise nyo yung communication nyo. Yung trust, yung tiwala nyo sa isa't isa. Nade-develop nyo yun kapag LDR kayo. Ang disadvantage, and hopefully hindi nyo rin i-apply, no? Huwag nyo hayaang mangyari sa inyo. Yung lagi kayo nag-aaway. Yun ang disadvantage. Avoid fighting. Lalo na sa simpleng bagay na hindi naman importante, iwasan po natin yun kasi yun yung isa na makakasira sa relasyon. Iwasan natin yung pagtatalo, mga misunderstandings,
At kung hindi man yun maiiwasan kasi normal lang, 'di ba, na mag-aaway kayo, magtatampuhan kayo, much better na i-promote niyo yung pagpapakumbaba. Huwag kayo pumayag na lumipas ang isang araw na hindi kayo nagkakabati. Kasi napakahirap sa feeling, guys, na malayo na kayo, nag-aaway pa kayo. Tapos tinataasan pa natin yung pride natin, mostly mga girls, 'di ba? Masyadong mataas ang pride natin. Yun ang una nating i-remove. Or kung hindi man ma-remove, i-lessen natin yung pride natin. Kasi ang LDR relationship, binubuo yan ng dalawang taong nagtutulungan na mai-consider or mai-survive nila yung relationship nila. Kasi kung siya lang, ikaw lang, ang strong, understanding, flexible, hindi rin siya magsusurvive kasi parang Chinese garter niyan eh. Parang isang garter na lastiko. Kapag sa sobrang stretch mo, pag naputol ka, tapos ka. Ganon. Sasabog ka. Dapat dalawa kayo marunong mag-adjust sa isa't isa. At kapag dumating man yung mga conflicts, misunderstandings, dapat kahit isa sa inyong dalawa ang una nagpapakumbaba, ang unang humihingi ng time for makeup, ganon, na maging okay kayo ulit. Much better kung kayong dalawa. Hindi ko na alam kung saan doon ang mga nabilong sa advantage and disadvantage. Kasi I have a friend, humingi siya ng advice sa akin na ano ba daw ang dapat gawin kapag LDR, since nga ako ay isa rin sa mga nagkaroon ng LDR relationship. So, mahirap siyang i-manage talaga. Masusukat mo doon yung patience mo, masusukat doon yung loyalty mo, yung trust mo, at faith mo sa taas. Dahil based sa aking experience, hindi siya madali, guys. Though so far, 4 years na kami ngayon, and I'm thankful to God na naging matatag kami. Pero hindi ko sasabihin hindi namin naranasan yung mga pagsubok. Naranasan din namin mag-away, magtalo. Minsan nasa point na kami na we want to give up na kasi parang bumibigat at sumisikip yung sitwasyon namin. Tas ang sakit at ang hirap sa feeling yung nag-aaway kayo tas malayo pa kayo. Ang layo nyo na nga, nag-aaway pa kayo. Nagtataasan pa yung mga pride nyo dyan. I think God lang talaga kasi ang boyfriend ko, my future partner, siya yung unang nagpapakumbaba. Siya yung nag-step forward or nag-make a move na maging okay kami ulit. Kasi ako talaga as a woman, hindi natin maiwasan yun o may pagkakaila na mostly tayo ang may matataas na pride. Yung mga lalaki, bigla-bigla nagagalit yan, nagbubuhos ng emosyon. Later on, mawawala yan, maging okay sila ulit, di ba? Tayo mga girls, masaktan lang ng konti, isang taong yan po ulit-ulit. Isang taong pagpapakonsensya sa ginawa nila, ganun. Kahit minsan nga kasalanan natin, ayaw pa rin natin mag-give up, tawag dito, pakumbaba, diba? Kasi yung pride nga natin to the highest level. Pero yun nga, doon yung masusukat yung loyalty nyo sa isa't isa, yung love ninyo, yung tiwala sa isa't isa. Higit sa lahat, paano nyo malalabanan yung temptation na na-encounter nyo. At isa sa mga sikreto na malabanan ninyo ang pagsubok sa LDR, lapit kayo sa taas, pagkatiwala nyo sa kanya lahat-lahat ng mangyayari hanggang sa hinaharap, at boom, magugulat kayo na ang Diyos ang maghahayag ng magandang resulta sa pagiging engage nyo sa LDR relationship. Basta tiwala lang, always apply the good communication, understanding, time, patience, consideration. Lahat yun, pag na-apply nyo yun, mag-work out ang relationship ninyo kahit malayo kayo. Kahit ilang taon pa yan, tatagal kayo. Tiwala lang.
have faith and love each other. Yun lang, bye-bye.